So ayan, good morning kakabsat. So ngayon ay magkakaroon tayo ng cooking video. Ayan, sa tagal ko nang walang vlog regarding sa cooking. So ngayon, tuturuan ko kayo or yung way ko paano gumawa ng lasagna. So ito yung ating mga ingredients. So syempre, number 1 na ating meat sauce ay itong beef. Ground beef, ito yung part ng lean. Pero meron siyang, kailangan natin magkaroon din ng konting may taba-taba para maging, hindi siya maging dry. So, syempre, ito din, kailangan din natin ng, ito yung lasagna pasta. Ito yung flat na gagamitin natin. Ito yung tinatawag nilang lasagna pasta. So, ayan yan. So, kailangan natin ng, syempre, ito ang onion. So, mas okay sana pag white onion para mas matamis, pero hindi available sa bahay. So, yan na lang. Red onion yung gamit ko. Then, garlic. Ayan. So, kailangan din na maglalagay din ako ng mushroom. So, depende na sa inyo kung gusto nyo maglagay or hindi. And, eto, tomato dice to na nasa lata, nasa can yung ginamit ko para mas okay siyang, okay yung lasa niya. Ayan. So, gagamit din tayo ng tomato paste. Tomato paste para yung thick nung ating meat sauce ay makuha natin. And then, syempre, pag sinabi nating lasagna, kailangan din natin ng bechamel sauce. So, eto yon, yung bechamel sauce or white sauce. So, kailangan natin ng fresh milk. Yan, kailangan natin ng cheese and butter. Tsaka to yung harina or flour, all-purpose flour. Tsaka maglalagay din tayo dito sa ating meat sauce ng oregano leaves. Tsaka, wait lang. Kunin ko lang yung ayan. So, eto, maglalagay rin ako nitong cheese na to. Yung cheese na to ilalagay ko para mas creamy yung ating lasagna. And, syempre, eto, mozzarella. Maglalagay tayo ng mozzarella para mas lalong masarap ang ating lasagna. So, eto yan yung ating mga ingredients. Ayan, yung ating mga ingredients. So, ngayon, start ko ng pakuluan yung ating lasagna pasta. So, etong ating lasagna pasta, susundin lang natin yung cooking instruction kung paano siya lutuin. Tara na! Ayan, nagpapakulo ako ng tubig para sa ating lasagna pasta. So, maglalagay lang ako ng, sabi sa cooking instruction, paglagay daw ng asin. Yes. So, lalagay ako ng asin. Charan! So, at wait lang natin. Tapos, pag okay na, pwede na nating ilagay yung ating lasagna pasta. So, hantayin natin hanggang maluto yung ating lasagna pasta. Ayan! So, tayo ay maggigisa na para lutuin ang ating meat sauce. So, yan. Bubuksan lang natin yung ating kalan. Yan. So, sa aking paggisa, gagamit lang ako dito ng butter. Butter. So, siguraduhin natin wag masyadong mainit kasi masusunog yung ating butter, hindi magiging masarap yung lasa ng ating lulutuin. So, yan. Asan na yung aking para hindi maingay. Yan. So, pag natunaw na yung ating butter, pwede na nating ilagay yung ating onion. Huwag din natin siyang hayaang masunog. Yan. So, after nyan, pwede na rin natin ilagay yung ating garlic.
Huwag din nating hayaang masunog yung ating garlic kasi mapait na yung lasa. Yan. So, maglalagay ako ng salt pero hindi masyadong madami kasi maglalagay ako mamaya ng cheese. Yung cheese may salty na siya. So, maglalagay lang ako ng salt. Ayan. So, sa una pa lang, naglalagay na tayo ng salt para maging malasa na siya. May lasa na siya sa una pa lang ng ating pagluluto. After that, kailangan nating ilagay na yung ating giniling. Ang hirap ng walang taga-video. So, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, kailangan hindi siya pure na beef na yung wala man lang taba. Kailangan may taba-taba siya para hindi magiging dry yung ating meat sauce. Yan. So, kailangan lang natin itong igisa. So, antayin lang natin siyang magisa. Then, ilalagay natin yung ating mga ibang ingredients. Ayan. Ayan, so luto na yung ating ground beef o kaya nagbago niya na yung color. So pwede na nating ilagay yung ating ibang mga ingredients. Kung ilalagay ko na dito yung ating mushroom, sliced mushroom, and then yung ating diced tomatoes, tapos saka natin siya i-mix. Antayin nating maluto yung ating mushroom tsaka yung ating tomatoes. So, ayan, wait lang nating maluto yung ating ibang mga ingredients. So, maglalagay din ako dito ng, cheese para creamy talaga. Parang jowa nyo lang. Para jowa nyo lang na creamy. Ayan. Saka natin na ihalo ulit. So, gumamit ako dito yung yung melted cheese. Ang gamit kong cheese dito. So, yung melted. Yan. So, wait lang natin. Ayan. So, maglalagay din pala ako ng tomato paste para sa matik yung ating meat sauce. So, mga 2 tablespoon lang. Uy, creamy na siya. Ay. So, ayan, naluto na yung ating meat sauce. So, i-set aside muna natin yan, yung ating
meat sauce. Ngayon, ayan. So, ngayon naman, gagawa tayo ng ating bechamel sauce o kaya yung ating white sauce. So, gagamit ako dito ng butter. Ayan. So, tunawin lang natin yung butter. Ayan. So, ating lang tutunawin ang butter. So, ganun pa din. Huwag nating susunugin ang butter kasi syempre, hindi maginda ang magiging lasa nito. Magiging mapait siya. Yan. Ayan. So, pag tunaw na, ilagay na natin yung ating all-purpose flour. So, lulutuin na lang natin yung all-purpose flour natin. So, gagamit tayo ng whisk para hindi siya even yung pagkaluto sa kanya. So, ginagawa natin to para mawala yung lasa ng pagiging flour, kaya linuluto siya. Yan. So, gumagamit tayo ng whisk para matunaw yung mamaya-maya hindi maglalamps yung ating harina o kaya magbuo-buo. Yan. So, yun yung purpose nun. So, konti lang, lutuin natin konti, tapos ilalagay na natin yung ating milk. Ayan. Ayan. So, okay na yan. Pwede na natin ngayon ilagay yung ating milk. So, gumagamit tayo dito ng fresh milk. So, 1 liter ito. Itong fresh milk na to. Yan. So, ito yung magiging white sauce natin. Yung yan. Tapos, syempre, tuloy lang yung paghahalo para hindi nga magbuo-buo yung harina na linagay natin. Tapos, mag-aantay tayo na maging malapot siya. Yun. Lalapot yan later. Yan. So, continue stirring lang. Tapos, maglalagay ako ng melted cheese. So, pwede naman gumamit kayo ng parmesan cheese or anything kung anong gusto nyong cheese na ilagay dyan. So, pwede. So, ako, yung melted cheese, nalalagay ko. Yan. Yan. Tapos, i-ano natin, stir ulit hanggang lumapot nga yung ating sauce or yung ating white sauce. Ayan. So, medyo malapot na siya. Pero konti pa. Pero palapot na. Ayan. So, okay na yung ating sauce. Malapot na siya. Oh, malapot na. So, pag malapot na, nakuha nyo na yung gusto nyong kalapot, so, pwede nyo na siyang patayin. So, iset aside din natin pag naluto na yung ating white sauce. Okay. Ayan. So, kompleto na yung ating meat sauce, yung white sauce natin, o yung bechamel, tsaka yung ating lasagna pasta. So, ngayon, i-arrange na natin siya dito sa pan natin. So, dito natin siya i-arrange yung ating lasagna pasta. So, wait lang. So, naghugas naman ako ng aking kamay. So, i-arrange lang natin siya dito. Ay, wait. So, ang una natin gagawin, lalagyan muna natin to ng ano, yung parang sabaw nung ating meat sauce. Kukuha tayo para hindi magdikit mamaya yung ating lasagna mamaya. So, wala siyang sabaw. Ayan, pwede na yan. Saka natin ngayon i-distribute o iayos yung ating lasagna pasta.
So, gagawin natin to para hindi nga dumikit sa may pan natin yung ating lasagna pasta. Ayan. So, pag nagawa natin yan, so pwede na nating i-arrange yung ating lasagna pasta. So, ganyan lang. I-arrange lang natin. So, naghugas naman ako ng kamay, ha. Yan. Siguro makakagawa tayo dito ng 3 layer. Pero wait lang, arrange ko muna tapos balikan ko kayo. Kasi mahirap mag-video ng mag-isa. Ayan, so eto na yung na-arrange ko na first layer. Tapos mag-ilalagay ngayon tayo ng meat sauce sa first layer. So iaayos lang natin siya. Yan. So, tapos na yung first layer. Naglagay ng meat sauce. Then, lalagyan ko siya ng cheese. So, dapat ma-cheesy siya, diba? So, lalagyan ko dyan ng cheese. Tsaka yung ating white sauce. Ilalagay natin doon. Ayan. So, maglalagay tayo ng white sauce. So yummy! Ayan. So, after nyan, magsasalansan ulit or iaayos ulit natin yung isang layer ulit ng ating lasagna pasta. Mahirap mag-ano. Ayan, so iayos natin, balikan ko ulit kayo. So, ayan, nakalagay na ulit tayo ng second layer. So, gayun ulit, lalagyan ulit natin siya ng ating meat sauce. Paulit-ulit lang na proseso yung ating gagawin. Ayan. Lalagyan ulit natin ng ating cheese. Uy, ma-cheesy. Kasing cheesy ng iyong jowa. Sana all. Yan. Then, after ng cheese, yung ating white sauce ulit. Napaka-creamy ng ating lasagna. So creamy talaga siya. Creamy lasagna. Ayan. So, ngayon, maglalagay ulit tayo ng pang third layer na lasagna pasta. Ayan. So, pang third na to. So, ngayon, isa pang layer tayo. Lalagyan ko ulit to ng meat sauce. Ayan, so last layer na po natin yon. So
lalagyan din natin siya ng cheese. So, eto pa yung cheese na sobra ko nung gumawa ako ng ano ba yun? Yung bake mac. So, lagay ko na dyan para hindi sayang naman. Tapos, yung ating white sauce ulit. Ayan. So, bari naka 4 layer tayo. So, ito na yung last natin. So, ang lalagay natin dyan ulit is yung ating white sauce na. Tsaka yung ating mozzarella. Lagay natin sa ibabaw. So, gagamit tayo dito ng spatula para ma-flatten yung ating ayan. Wait, kuha ka ng spatula. So creamy! So, eto. Spatula natin para hanggang doon lagyan ng ating white sauce. Yan. So, eto na yung ating pinaka-last layer. Pero lalagyan ko pa yan ng ng mozzarella cheese sa ibabaw. Yan. So, ngayon, yung mozzarella cheese. Ayan. So, ngayon, yung mozzarella cheese ang ilagay natin. Lagyan yan ng maraming cheese. Lagay natin yung isang supot para ramdam natin na chewy siya talaga. Ayan, so eto na, ready na para sa ating pag-oven. So, i-preheat ko yung ating oven. Wait, i-preheat natin yung ating oven. So, dapat dito siya. Ayan. Tapos, dapat i-ano natin ng 175. Ayan. So, i-preheat natin for 10 minutes. So, 20 minutes sa oven. Charan! So, eto na yung ating creamy baked lasagna. Dapat dun na. Ito na ang balita. Tikiman time. Pinaluto ko. Parang babel. Oh, parang ganun. Yun yung mozzarella, yung umaano eh. Oh, tingnan mo. Ang ganda.
Tapos, yung lasa ah. Tagal mo naman. Oh! Nagsasabaw siya malaki. Nagsasabaw talaga. Oo, ganyan talaga yun. Hindi nga dry eh. Gusto mo dry. Oh, tikman mo. Okay. Ayan! So, titikman na natin ang aking lasagna. Sarap kaya. Bawal pag overcook.